Hey mga brods, ito na nga Kai Sotto, ginulat na naman ng ating mga kababayan dyan sa Hong Kong. Ito na nga FIBA Asia Cup Qualifiers, Gilas Pilipinas kontra Hong Kong. Ang ating first five ay dito na nga Scotty Thompson, Dwight Ramos, Calvin Oftana, Justin Brownlee and Kai Sotto. So mga brods, dami talagang nagulat dahil ito pong si Justin Brownlee ay nagbalik na talaga dito sa atin. Ang maganda pa dito, ito pong si JB, yung pagbalik niya dito agad rekta sa Gilas Pilipinas na. Sa Hong Kong naman, starting five nila, Shi Walyong, Ricky Young, Oliver Su, Duncan Reid. Yung dating player po ito ng Bay Area Dragons na guest team dito sa PBA at Lung Tak Choi. So sa first quarter, dito na pinakitaan ni Kai Sotto ng Slamma Jamma, ito pong Hong Kong. At dito medyo umiinit na ito pong si JB at Jamie Malone sa tres. Pero sa Hong Kong naman, may sagot sila dahil ito pong si Shi Walyong ay umiinit na rin. Kaya after ng first quarter, 23-15. Dito na nga sa second quarter, hindi pa tapos. Ito pong si Kai Ju dahil yun nga, Slamma Jamma na naman. Ito pong si Kai Sotto. At dito naman si Kevin Kiambao ay nagpapakilala na sa second quarter. Pero dikit-dikit pa rin ito mga bros dahil ito pong Hong Kong laging may sagot. Kapag ito pong Gilas Pilipinas ay lumalayo, kaya after ng halftime, 41-37. Pero after ng halftime, si JB nga naka 9 points, 3 rebounds and 3 assists. Kai Sotto 7 points and 8 rebounds. Sinundan niya ni Dwight Ramos na may 4 points, 2 rebounds and 4 assists. Pero ang scoring leader talaga dito sa halftime, ito pong si Shi Walyong na 12 points. 4 out of 6 ba naman sa 3-point field goals at sinundan na yan nila Oliver Su Yong. Dito na nga sa third quarter, dito na rin nagpapakilala. Ito pong si Chris Newsome at dito na nga tuluyang nakakalayo na ito pong Gilas Pilipinas natin. Dahil sa kababa naman ng wingspan ni Kai Sotto, hindi talaga makapwesto ng maayos. Ito pong si Duncan Reid. And si Kai hindi pa rin tapos dahil siya ang isa sa mga nagawa rin dyan sa third quarter. Tapos ito pong si Chris Newsome, nag-join na rin ng 3-point party. Tapos si Scotty talagang hinahanap niya si Kai Sotto sa mga labas. Kaya dito na medyo bulong blowout. Ito pong score ng Gilas Pilipinas kontra Hong Kong. Kaya after ng third quarter, 71-46 ba naman ang ating score. Sa fourth quarter, dito na umi-score. Ito pong si Japet Aguilar dahil syempre pinaupo na ito pong si Kai Sotto para nga sa next game sa Chinese Taipei bukas sa Philippine Arena. Tapos mga bro, talagang napapalayo na ng Gilas Pilipinas ang ating score dahil tumutulong na rin ang ating best player of the conference sa PBA. Ito pong si CJ Perez and Chris Newsome combination sa fourth. So sa lakas at deep ba naman ng lineup ng Gilas Pilipinas, hindi na nasubukang makahabol pa ulit ng Hong Kong dahil di na alam talaga ng Hong Kong kung sino ba ang kanilang babantayan. So ang ating final stats, ang high scoring talaga sa Gilas, ito pong pagbabalik ng ating kababayan na si JB, Justin Brownlee, 16.7 rebounds, 7 assists. Tapos sinundan yan ni Kevin Kiambao na 15.7 out of 12 from the field goals. Kaya talagang kinukuha itong naturalized player ng UAE dahil ito naman si Kevin Kiambao talagang grabe yung in-improve ng laro nito. Kai Sotto na ang sumunod dyan, 13 points and 15 rebounds. Pero all in all, sinasabi nilang si Kai Sotto talagang best player dito dahil sa ginawa niyang both ends of the floor. Mapa-opensa, mapa-depensa, Kai Sotto talaga ang bumida. So solid start ito ng Gilas Pilipinas mga brods kontra Hong Kong. Talagang nakita natin yung mga improvement ng players, yung magandang play ni Coach Tim Cone, yung pagbalik ni Justin Brownlee, talagang malakas ang impact din neto ni JB. And makikita mo sa sistema talaga ng Gilas Pilipinas mga brods, halos parang wala talagang nag-isolation play. Makikita nyo rin naman dun sa highlights, talagang puro passing ito pong Gilas Pilipinas. They are looking for the best shot, tapos yung pinaka-komportabling tira talaga ang player ang hinahanap talaga nila dito mga brods. In partida, wala pa dyan si AJ Edu and ito pong 7-time MVP na si Junmar Fajardo. Bukas naman versus Chinese Taipei sa Philippine Arena. So home court na natin ito mga brods, pero kahit hindi naman natin home court doon sa Hong Kong kahapon, and ang daming Pinoy ang sumuporta sa Gilas Pilipinas doon sa Chuan-Wan Stadium. Kaya parang naging home court tuloy ng Gilas Pilipinas doon. Kaya suporta natin ang Gilas Pilipinas mga brods bukas against Chinese Taipei. So home court natin to, atin to, Gilas Pilipinas puso. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods ay pinag-iisipan nga ng SMB ito pong si Mola Tautua. So yun nga, sinasabi rin kasi ng Barangay Nebras San Miguel na pwede nila itong kunin or pwede nila itong gawing 3-team trade dahil ito pong si Mo Tautua ay gusto na nga rin palitan ng SMB. Tapos ang hahanapin nila ay isang bata-batang player dahil naririnig din natin yung pag-trade dito na ito po ni Justin Arana sa Converge Fiber Xers. And yun nga, malapit na rin mapasok ang kanyang kontrata doon. Kaya gusto na itong makipag-negotiate ito pong Ginebra and ito pong SMB para ma-involve ito pong si Converge Fiber Xers sa 3-team trade na gagawin nila. So ito pong si Arana mapupunta sa SMB, ito pong si Mo Tautua mapupunta sa Ginebra, tapos yung bibitawan namang big man na hindi pa sinasabi ng Ginebra, yun yung mapupunta sa Converge. So 3-team trade, 3 cycle lang ito mga kabrod. So ito pong si Mo Tautua kasi sayang din kung mapunta ito sa ibang kupunan.
So alam natin na hawak na rin ito ni Boss Al Francis Chua, and syempre alam natin na madali na lang itong i-handle pag ganyan. And sa Barangay Ginebra na San Miguel naman mga kabrods, alam natin na talagang naghahanap ito ng mga big man ngayon dahil nga sa kanilang last season nila ay hindi maganda dahil winalist lang talaga sila ng SMB doon sa semifinals round. Kaya gusto rin ng Ginebra na bumawi mga brods, at syempre dungisan din yung defending champion ngayon na SMB ngayong All Filipino Cup dahil dinungisan ng SMB ang Ginebra sa kanilang defending champion doon sa Commissioner's Cup last season. So babawi ang Barangay Ginebra San Miguel. Ang kailangan lang talaga nila isang big man. So malaking bagay si Mo Tautua mga kabrods kung sakali man ito dito sa Barangay Ginebra San Miguel mapunta, dahil yun nga yung laruan kasi ni Mo, parang hindi ito nakikita sa Ginebra lineup ngayon dahil yung mga players dito ng Ginebra na mga big men ay hindi kasing brusko kung pomoste ni Mo Tautua. So magiging maganda ito sa opensa ni Coach Tim Cone dahil if ever man na may mag-double team kay Mo Tautua, mas magiging open yung mga shooters ni Coach Tim Cone. At isa pa, gusto rin ni Coach Tim na maghanap din ng mga shooters. Isa rin yan sa mga problema niya. Especially yung magagaling din talagang dumepensa both ends of the floor. Kaya nga ito pong si Mo Tautua ay gustong-gusto rin kunin neto po ni Coach Tim Cone. Hindi lang din pang All Filipino Cup ang isang Mo Tautua mga brods, mapa-import conference talagang magagamit mo ito. At yun nga, mapapahinga pa si Justin Brownlee kung ganito man. And yun nga, siya rin ang magiging depensa ng Ginebra kontra import ng iba't ibang koponan. Kaya magiging maganda kung si Mo Tautua ay ma-preserve ito ni Boss Al Francis Chua kaysa naman mapunta ito sa ibang koponan. And yun nga, sayang din ito pong si Tautua kung ibibigay ito sa ibang koponan. Kaya magiging maganda ito para sa Barangay Ginebra San Miguel. Dagdag big man, dagdag pwersa at dagdag depensa para sa kanila ito. And yun nga, sa play rin kasi ni Coach Tim Cone, parang wala rin talagang pumaposte sa kanila. Si Sisten kailangan din talaga ng katulong. Si Japet medyo may edad na, kailangan na rin ng katulong. Kaya ito pong si Tautua ang death shot or itetry ng Barangay Ginebra San Miguel na makapag-negotiate dito sa Converge Fiber Xers if ever man. So sa laruan kasi ni Mo Tautua, palagay din natin na magiging fit talaga ito para sa Barangay Ginebra San Miguel. Good attitude din. Masaya rin kung kasamahan itong si Mo Tautua, lalong-lalo na sa SMB. Talagang siya ang isa sa mga joker doon. At talagang ini-involve din niya ang kanyang mga teammates kung saan very efficient din kung tumira ito pong si Tautua. Kumbaga doon siya sa mga play na pass first. At isa pa dito, si Mo Tautua magagamit mo rin sa 3-point area. So shooter din. Ito pong si Mo, mapailalim, mapalabas, maganda rin naman talaga ang stroke ni Mo Tautua. Kaya mahihirapan ang defender kay Mo kung dadrive ba ito or kung titira ito sa labas. Kaya ikaw, mga kabrods, sa lahat po ng mga Barangay Ginebra fans, sa tingin nyo ba, dapat bang matuloy ito pong mga trade and trade na negotiation or mga pinaplano ng SMC team para nga madagdagan din ng big man ito pong Barangay Ginebra San Miguel? At sino naman ang bibitawan ng Ginebra kung sakali? Kaya komento mo lang opinion mo dito mga brods at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is our updated highlights from Long. I'm out.